Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So 9:30 AM dito sa amin ngayon. Pero pag-uusapan natin kung nasa magkano ba yung kinita namin sa Uber Eats nung Sunday. So nung Sunday, trinay din namin mag Uber Eats doon nung araw na yon. Kung pwede ba siyang bumiyahe o pwede ba kami bumiyahe ng linggo. Kasi previously naman nung DoorDash kami, mahina din yung pandati yung kitaan pag Sunday. So nagtry kami ng ilang biyahe lang. So nagkaroon kami ng 3 trip. So sa 3 trip na yon, parang yun na yung pinakamalaking mga natanggap naming booking. So lalong-lalo na yung unang booking namin sa unang order. So sa unang order namin is nakatanggap kami ng $22.93. And then sobrang lapit lang nung hinatiran namin yan, guys. Sobrang lapit lang. Tsaka sa kagandahan kasi niyan, kaya feeling ko medyo malaki-laki yung bigay sa amin ng Uber kahit malapit lang, kasi medyo malaki din yung tip ng customer. So binigyan kami ng $10 na tip dyan. So bumiyahe kami. Saglit lang talaga, wala pang 10 minutes ata yun. And then nagantay ulit kami ng ilang minuto or ilang oras ba yun. Sobrang tagal namin pinapasukan ng booking pag weekend. So ang ginagawa lang namin mag-asawa, tumatambay lang kami sa mga hotspot. Kasi sabi ko nga, itong ginagawa naming pagdi-deliver ng mga pagkain is parang libangan lang namin, tsaka pangkuha na lang din namin ng panggas sa buong linggo. Kaya minsan ang goal lang namin maka $50 lang kami, or sana mahigit pa. Humihinto na kami kasi nga sapat na rin yun para sa full tank ng sasakyan. And then medyo madilim na nung naka-receive kami ulit ng pangalawang order or pangalawang booking. So sa pangalawang booking yun, guys, is nasa 13.54. So kung mapapansin ninyo, mas mababa yung pangalawang booking namin, pero mas malayo yung paghahatidan namin ng pagkain. So ganoon talaga dito, di ba? Ang kagandahan lang kasi dito sa amin, kahit pa sabihin mo na medyo malayo, dito kasi sa amin is hindi ganoon ka-traffic, no? Kung i-compare ko lang din naman sa Pilipinas, talagang malayo yung diferensya niya kaysa dito. Kasi dito, yung traffic nila parang mabilis na dyan sa mabilis na yung daloy ng sasakyan dyan sa Pilipinas. So yun, tinanggap namin yung 15.54. At saka sa kagandahan nun, papunta na kasi dun sa Konyon, sa downtown. Bago pa namin nahatid yung order na yun, is pinasukat ulit kami ng booking. So sa pangatlong booking, yun yung medyo malaki-laki rin, kasi nga nasa $20.67. Yun nga lang, doon na naman kami ulit dinala sa lugar na kung saan is talagang iniiwasan namin. Kasi medyo madaming sasakyan, madaming tao. Para sa akin kasi medyo nahihirapan ako doon sa kalsada doon. Minsan talagang parang nakakailang yung mga traffic lights, kasi daming mga junction. Pero all goods pa din naman pagka pumunta ka doon. And hinatid namin yung may nag-book. Nag-over kasi tayo ngayon eh. Tapos hinatid natin yung pagkain doon sa Seattle area. Ayun. Nung natin namin doon, base naman sa obserbasyon namin sa lugar, pag mga ganong araw ata, tsaka gabi na rin kasi, wala na masyadong sasakyan. O baka nagpapahinga yung mga tao doon, kaya ganon. Kaya hindi kami narapan. So nung nakuha namin hatid namin yung order na yun, yun na rin yung time na huminto na kami. Kasi nga
kumita na kami ng mahigit $50. So sapat na para sa pang full tank ng isang linggo. Yan, sobra pa yon. May pang merenda pa kami, o may pang bili pa ng ulam. Ganun. So ganun lang dito sa amin. Libangan lang namin yung ganito pagdi-deliver. So ayun guys, hanggang doon lang muna tayo ngayon, at magdadrive muna ako para sa second order.